Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion. Sa malayong demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng galing ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at babantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa isyu ng inihaing batas ni Senator Padilla na SB 2440 o CHR Charter. Nais ni Senator Padilla na bigyan ng ngipin itong CHR para marisolba nito ang mga human rights violation sa bansa. Magkakaroon ito ng bagong sistemang epektibo, palalawigin ang structures nito at mga functions at kapangyarihan ng ahensya ng Komisyon ng Karapatang Pantao. Ito yung ating tinunghayan topic na nais na inihain ni Senator Padilla na nais niyang palawigin yung kapangyarihan at istruktura ng Komisyon ng Karapatang Pantao para ito ay magkaroon ng ngipin o pangil upang sa gayon ay maresolba nito yung mga human rights violations sa bansa o ito ay maka-aksyon at mapanagot nito at mabigyan ng katarungan ang mga nabibiktima ng karapatang pantao o pag-violate ng karapatang pantao. Ang CHR ay magkakaroon ng sariling otonomiya para maresolba nito ang nito nang may ngipin ang mga human rights violations sa bansa. Ang CHR ay kikilalaning National Human Rights Institutions. Ang CHR ay may authority na umaksyon sa lahat ng human rights violations sa bansa at gawin ang lahat ng legal measures. So yun yung sa mga ilan ng mga i-reform o babaguhin doon sa functions o paayusin sa sistema ng Komisyong Karapatang Pantao para ito ay maging epektibo, ito ay masandalan ng lipunang Pilipino against those human rights violators. So bibigyan ito ng kapangyarihan na mag-manage ng witness protections at safety ng mga witness at mga human rights defender na under threat. So sa aking pagkakaalam, para existing na yung yung pwedeng magbigay ng witness protection yung siya. Pero siguro pag-iibayuhin pa dito sa nais niya na Senator Padilla niya. At papanatiling ito ang legal assistance nito na sa biktima ng human rights violation. So yun yung CHR, nagbibigay din ito ng legal assistance from the human rights victim. So yun, sila yung tumatayong abogado rin laban doon sa mga biktima ng mga karapatang pantao. Ngayon, ang human rights promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa issue ito ay ating sinusuportahan si Senator Padilla sa effort nito na bigyan ng ngipin ng CHR o palawigin nito ang istruktura nito at palakasin ang kapangyarihan nito at functions. Ang pagiging independent institutions nito take remedies on complaints against human rights violations. So yun. So marin natin sinusuportahan si Senator Padilla dyan sa kanyang effort o pananaw para doon sa human rights Commission on Human Rights para doon sa kanyang functions. Implementasyon, trabaho nito. So sana ay kanyang, hindi ko pa nababasa ng buo yung kanyang nilalaman ng SB 2440. Gayon man ay doon sa binabalangkas dito sa mga pagbabalita ay ating napapagtanto na maganda yung kanyang layunin dito at sana ito ay yung buong nilalaman nito ay makapagbigay ng mas mahusay na pamamalakad ng Commission on Human Rights para yung mga human rights violations ay talaga namang ma-action at hindi gaya ng mga nakaraan na nangyayari na simula pa ay hindi basta ito makapag functions to
to give justice doon sa mga human rights victims. So kung ito ay mabibigyan ng mas mahusay na kapangyarihan, functions at mapapalawak yung structures nito as independent institution, ay alagay ko lalo na yung connection niya doon sa police. So ngayon ay dapat ay so mamaya natin itatake yan. So ngayon ang CHR at karapatang pantao na ipinututupad at ipinagtatanggol nito na mahalaga sa ating bansa o mamamayan mula sa pagpapatupad ng United Nations, ang human rights protection functions ng CHR ay dapat may power upang ang mga biktima ng human rights violations ay mabigyan nila ng hustisya at mapanagot nila ang mga nakalalabag nito mula sa mga abuso sa pamahalaan at mga sibilyan, institusyon o mga iba't ibang mga kumpanya na maaaring makalabag at makasuhan sa paglabag ng karapatang tao. So yun. So yung human rights violations, ito pwede makumit noong mga ito kasi ay limitadong commitment ang pag-commit mo. Pero ito ay pwede makumit ng sino man tao 18 years old and above mula doon sa pamahalaan, na nagtatrabaho sa pamahalaan, mga kumpanya. Halimbawa, kumpanya doon sa trabahador niya, yon pwede ma-violate ng isang kumpanya kung mayroong minabiolate siyang karapatan ng mga manggawa. Mula doon sa pamilya, halimbawa yung mga magulang sa anak, yan, yung mga kapatid na panganay doon sa mga kapatid ng mga minor. Halimbawa, adult ka na, may minor kang kapatid, ikaw ay pwede makasunod ng human rights violation kung umaabuso ka sa kanila, halimbawa mga ganon, pati mga magulang, halimbawa. Sa kumpanya yon yung pagka yung empleyado mo, ganyan, o yung mga opisyal ng kumpanya, nakaka-violate ka nung karapatan ng yung mga manggawa, mga ganon, etc. na pwede, mga kababaihan, pwede mo violate yung lalaki, mababiolate mo yung karapatan ng kababaihan, halimbawa yung mga domestic violence sa mag-asawa, yung halimbawa sila ay sa opisina, pwede mo sila, halimbawa yung sexual harassment sa opisina, sa mga kanto, yan, yung mga sisipulan mo yung babae, binabasos-basos mo, human rights violation yun, mga ganun mga bagay. So, yun ay lang sa mga kung paano nalalabag yung karapatan ng tao. Mas malawak pa ron. So, ngayon ay ngayon ay yung kasing sa civilian ang kinakailangan malakas yung kanilang ayon sa pamahalaan, doon mas malakas yung problema doon sa halimbawa may umabuso sa pamahalaan, pulis halimbawa. Kapag nakalabag ng karapatang pantao ay kapag sila ay nagkaroon ng takipan, yung whitewash, so nung magkakaproblema yung CHR hindi nila ma-actionan. Halimbawa kagaya yung issue ngayon, ang kanilang doon sa sa drug war ng nakaraan, ang kanilang tingin nagkakaroon ng na pinagtatakpan ng mga pulis. So ngayon ay yung hindi nila mapakasuhan yung ilang mga pulis dahil nga sa kulang yung mga ebidensya na kanila nakakalap. So kahit may sarili na silang kapangyarihan para imbestigahan yun, para sa kanila kulang yung mga ebidensya na nakakalap nila sapagkat na nagalaw na ng pulis yun at sila na yung nasa evidential kuhanan nila yon. Pero ang lumalabas doon sa mga pulis, hindi sila nagkumpleto ng mga ebidensya, hindi sila nagpasa. So wala kayong makalap na ebidensya para kasuhan yung mga pulis. So iba yung naging kaso ng mga pulis tungkol yan. So ngayon yun yung problema. So ngayon kung ang CHR na magbibigyan ng mahalaga ng pangos, kaya nga dapat kung merong operasyon yung pulis, dapat hindi po pwedeng baklose yung halimbawa ng isang SOCO, yung isang crime scene without the CHR investigation. Lalong-lalo na halimbawa murder yan o iba't ibang mga may bigat na krimen na halimbawa pulis yung halimbawa may na-encuentro yung pulis, mga kriminal o ano man nangyari, dapat may imbestigahan nyo nung Commission on Human Rights before relay inclusion ng mga investigador o halimbawa ng SOCO para magagarantiyan nila na yun na isang legitimate operation or non-legitimate operation. Ang problema parang hindi yata nila na nakaka-imbestiga sila sa ganun. So ibig sabihin kung close na yung site, halimbawa yung crime scene na wala na, mahihirapan na sila mag-imbestiga para kung ito nga ay isang legitimate operation ng police.
kung tapos na. So dapat ganun yung, siguro isang idadagdag na Senator Robin Padilla, yung ganun na dapat sa tuwing may operasyon yung pulis, tatawag, may CHR na i-investiga, hindi nila tatapusin yung ano ron. Yung crime scene, dapat, yun, halimbawa may operasyon sila, hindi, kaya i-report nila sa CS kung tutuusin na dapat kasama yung mga taga-CHR kung may operasyon sila para na-check yung kanila ginagawa. Or, bago nila, pagkatapos ng operasyon, may iimbestiga ng CHR yung mga crime scene para para mapatunayan nila kung ito ay legitimate o not. So dapat ganoon ang mangyayari. So ngayon ang ating boses na suportahan ng Senado at maging Kongreso, yung CHR at karapatang pantao na ipinatutupad at pinagtatanggol nito ay mahalaga sa ating bansa o mamamayan mula sa pagpapatupad ng United Nations nga ng Human Rights Protection. So yun. So ang ating boses na suportahan ng Senado at maging Kongreso at mamayang Pilipino ang panukalang ito ni Senator Padilla at magkaroon ng mahusay pang idadagdag dito at pagkinis para ito ay maging epektibo kapag naipasa at nagawang batas upang ang CHR ay maasahan ng lipunang Pilipino for human rights violations at iba't ibang functions nito at paglilingkod. So yun. So boses natin doon sa Senate, Congress. So suportahan yung kay Senator Padilla na panukala na pagrereforma nung komisyon ng karapatang pantao, ng kanilang functions, ng kanilang structures. So sa pagre-reform doon at kinisin nilang mabuti hanggang sa maging mas mahusay na mabubuo yung kanyang panukala na ito ay magpapangsyon ng mahusay laban doon sa mga gumagawa ng katiwalian o pang-aabuso ng karapatang pantao sa ating pamahalaan. Yan. Partikular nga yung nakalalabag niya na siyempre yung ating enforcement na nagiging mapusok, umaabuso sa enforcement o sa pagpapatupad ng peace and order. So ngayon ay dapat ay malakas yung power and function nila para kung lumabag, mapapanagot. Ngayon, yung dapat mayroon pa rin na mga mandato dapat. Halimbawa, yung mga pulis, dapat sila pala natitrain ng ating CHR. So, hindi pwedeng hindi. Sila dapat ay time to time, natitrain sila para alam nila yung karapatang pantao. Halimbawa, hindi lamang basta mababasa ng ating pulis yung human rights based policing, yung di ba may handbook yun. So hindi binabasa ng pulis para kasama doon sa kanilang police procedure. So ganun nila igagagap yung kanilang trabaho from the police procedure. Tapos mayroong human rights handbook yan. So kung paano mo tatrabahuin yung isang operasyon with human rights. So dapat meron din training sa kagaya nung kay Estrada na batas o EO yata yun o anong batas yung kanyang pinatupad na mandated yung mga pulis ay ititrain ng Commission on Human Rights. So patuloy naman siguro yon. So dapat pag-ibayuhin pa yon. Tingnan ni Senator Padilla yung batas na yon para mapag-ibayo pa yon yung functions na yon para sa education naman yon ng ating kapulisan at kung sino pa na dapat mabigyan ng edukasyon ng ating karapatang tao sa pamahalaan para hindi sila nakalalabag ng karapatan nila. Kagaya nung ginawa natin na sinuportahan natin yon. So tayo nag-initiate doon sa pag-promote natin ng human rights doon sa bayan namin na makatulong tayo para mabigyan ng karagdagang kaalaman sa human rights yung ating mga kapulisan doon at yung lokal na pamahalaan. So tayo ay nag-request sa Commission on Human Rights para matrain sila for that. For one day training at sila ay magkaroon ng karagdagang kaalaman doon sa kanilang police function with human rights implementation. Kasi kung hindi po pwede, hindi nila susundin yung human rights. So ngayon, mahalagang bagay yun kung matitrain sila para hindi na nalalabag yung karapatan. Hindi sila nagkakamali. Kasi pag minsan, kung yung ating pulis ay hindi masyado doon sa human rights, malalabag nila yon.
So yun ay administrative case and maaaring criminal case, yung maaaring kaso kung malalabag nila yung human rights. At kapag nalabag mo yung human rights, halimbawa doon sa pag-investigate mo or doon sa iyong police functions o policing mo, maaaring hindi tanggapin sa korte yung paghahain mo ng kaso ron. Hindi, ano ba, in-inquest, medyo may inquest kasi pag tinignan yung ebidensya, hindi ka sumunod sa karapatang bandao, madi-dismiss agad yan kasi hindi ka sumunod doon sa human rights implementation. So, masasayang lamang yung effort mo, nagpakapagod ka sa pag-aresto, hindi mo naman sinunod yung human rights, wala rin. So, dapat masusunod. Yung mga ganun, ano ba, arresting, investigating, arresting, and jailing. So, may mga karapatang tao yan na dapat itinuturo ng commission ninyo. So, ganun yung ating ganun yung yung pinapatupad na training ni kay President Estrada noon. So, ngayon, sinuportahan natin yun. Tayo nag-request sa Commission on Human Rights sa ating pag-promote ng human rights. So, yun, nakapagsagawa naman ng karagdagang symposium, training sa loob ng isang araw sa ating lokal and police para dyan. So, yun ang maganda roon para additional yun. Dapat ganun yung ating mga kapulisan na sa buong Pilipinas para sila ay hindi lamang doon sa akademya. So ngayon ay ang pulis natin hindi lamang sa akademya nare-recruit, kundi meron ding ibang proseso pa. So ngayon ay dapat lalong-lalo na sa akademya na may mga taga-commission ng human rights din or meron dapat na sa kanilang curriculum may human rights na subject sila para diyan sa kanilang pagpupulis. So ngayon policing function. At maliban dyan, yung training nga kapag doon sa mga na-recruit. Ano ba, sasabay sila doon sa, ano ba, na-recruit ka, kagaya may recruitment, ano ba na-recruit ka, iti-train ka nila para ikaw ay maging mahusay ka doon sa karapatang bantao. So yun. So pag ibayuhin ng Committee ng Human Rights ng Senado at Kongreso ito at ng maasahan ng CHR at hindi ito maaaring palamuti lamang sa pamahalaan na kayang mapaglalangan mula abuso sa pamahalaan, mula PNP at mga matataas na authority sa pamahalaan. So yung CHR, kahit may CHR tayo, nababypass sila doon sa authority lang nasa pamahalaan. So yun ang bigat doon. Kaya kinakailangan yung CHR kung siya ay yung kanyang functions, hindi mababaliwala. So kapag nag-request sila ng ganoon, kapag nais nilang maimbestigahan yan, ang pulis ay makipag-coordinate or ganoon. Or halimbawa nga, kagaya na sinabi natin kanina, kapag mayroong operasyon, hindi mo makuklose yung crime scene hanggang na-imbestigahan ng CHR. Halimbawa ganoon ang mga balance check for the operation. Unless halimbawa, sila i-action lamang kung mayroong reklamo. So dapat mayroon din ganong klase ng mga balance check ng CHR para makasiguro doon sa mga operation ng police. So ngayon, unless sila ay sila ay action lamang kapag nagreklamo, halimbawa doon sa nangyayari may operasyon. So walang balance check yung CHR, pero anong nangyari pala halimbawa may pang-aabuso pala ron, sinalibis ng pulis yung ima. So ngayon magreklamo yung pamilya, saka lamang siya mag-investigate. Siyempre tapos na yung pangyayari, diba? O halimbawa ilang araw na bago pa nakapagreklamo yung mga pamilya, halimbawa doon sa nabiktima nila na naabuso ng pulis. So yun yung so ngayon may nahihirapan yung taga-commission human rights in gathering information, pero kanilang rin yun. Sa ganun dapat maging magaling din naman yung ating CHR, kahit na isang taon pa siguro yan na bago pa nakareklamo ay magagawan sa galing na kanilang magagawa ay mapapakasuhan pa rin nila yung sino mang kung pwedeng makasuhan sa salarin sa kanilang investigasyon at pagkalap ng mga ebidensya para mapakasuhan yung dapat kasuhan. So dapat ang koordinasyon nito sa PNP mula AYAS at PNP Human Rights Office ay maging malinaw upang ang ating kapulisan ay magabayan at mabantayan sa policing functions nito at hindi ito lumabag sa human rights. At kung magkagayon ay mapanagot sila.
So yun, yung kagaya nung din sinabi natin kanina na yung coordination ng CHR to PNP, diba yung sa IAS at saka doon sa Human Rights Office ng PNP in educations, tapos doon sa protections, yun na nga yung mayroon silang balance check investigation kung mayroong mga operasyon. Halimbawa, maaaring sila kasabay kaakibat nila yung IAS sa investigation. Halimbawa, hindi na papaklose yun, mag-investigate muna. Or else, halimbawa kapag mayroong kong iniimbestigahan, halimbawa yung IAS na police na human rights violation, kakibat din yung CHR. Or tinignan nila kung sino ang dapat na, halimbawa, kung paano sino magkakaso sa investigation, halimbawa mga ganun mga bagay. So yun. So dapat maging mahusay yung kanilang ganung klase ng function para hindi malito at accurate yung action. So dapat matrain nila ang ating kapulisan in human rights training o mabigyan ng kaalaman dito at lalo na sa akademya o mismong sa actual na pagsiservisyo nila. So sila bigyan ng training. So malaking bagay ito para maiwasan nila ang paglabag sa human rights at ma-implement ito at hindi binabaliwala. So yun na nga. So, dapat matrain ng lubos yung matrain ng CHR yung ating mga kapulisan in human rights. So mula sa academy at sa actual na mga na policing. So sila ay magkakaroon ng mga ilang araw na human training o one day training for the human rights. So ngayon ay magkakaroon sila ng kaalaman sa human rights, not just reading. So makapagtatanong sila at may papaliwanag sa kanila no mismo mga taga-human rights na experts diyan sa karapatan ng tao. Mas maganda yun kasi mas maganda na educate ka. So ngayon yung dapat mayroong ganong klase ng mga yun ay napag-iibayo. Malaki era pa yun mandated yun sa police, kay era pa. So mayroong batas yun nabasa ko yun, so sinuportahan ko yun para mandated kasi yun, hindi pwedeng tanggihan ng pulis yun. O ng ating, halimbawa isang istasyon, hindi na pwedeng tanggihan yung training na yun. Kaya lang yung schedule ko kung anong araw yun. Kasi mandated ng batas yun yung training na yun ng police sa human rights. Kaya erap na nag-ano yun so, siguro pag-ibayuhin na lang dito sa ngayon kay Senator Robin Padilla at kung ano pang susog na batas doon sundo sa dati na yun or mapag-iibayo pa yun. So muli, maliwanagan ni Bandalan Santa Maria ang ating Senado at Kongreso at buong pamahalaan at mamayang Pilipino at suportahan itong panukalang batas na ito na Senator Padilla na pag-ibayuhin yung kapangyarihan, lakas at pag-aksyon ng ating human rights against human rights violations sa bansa. So para na prevent nabibigyan ng hustisya o katarungan kung mayroong na violate ang karapatan o nabiktima ng karapatan ng tao. So ang kaliwanagan ni Bandalan Santa Maria ay magliwanag sa bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at isabuhay ang mabuting balita at ang ating pamahalaan ay mamahala ng mabuti at patas at makatarungan at ang mamayan ay sumunod sa pamahalaan at ang bansa ay makapamuhay ng mapayapa, maunlad at magaan at higit sa lahat ay may kaligtasan espiritual. So yun, maliwanagan ng ating Bandalan Santa Maria yung ating pamahalaan ng mga Pilipino at talimain yung mabuting balita yung ating pamahalaan ay makapamahala ng mabuti. So higit ang makapamahala ng mabuti ito kung ito yung paniniwala sa ating mga Panginoon Diyos. Ngayon din ang mga Pilipino kung talimain yung mabuting balita at higit natin magsusunod ang ating pamahalaan. Ngayon din ang human rights kung tayo ay susunod kung tayo ay magagabayan ng ating banal na Panginoon. Sana maliwanagan kayo at manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan, at tayong mapamuhay na mapayapa, maunlad, patas, magaan. Yan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsabuhay sa naman ang human rights promotion sa link ito. Hinggil sa karapatan ng tao mula dito sa isyong ito ng inihahaing batas ni Senator Padilla para doon sa ating Human Rights Commission na siyang nagtatanggol at pumuprotekta sa karapatan ng mga mamamayan Pilipino. Yan, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.